Hi guys, welcome in this channel. This is a general reading for collective your energy at this time. Ooh, yeah, I can read your mind and I know your story. I see what you're going through. Yeah, it's an uphill climb. And I'm feeling sorry, but I know it will come to you, yeah. So don't surrender, 'cause you can win in this called love. When you want it the most, there's no easy way out. When you're ready to go and your heart's lost in doubt, don't give up on your fate. Love comes to those who believe it, and that's the way it is. That's the way it is. That's the way it is. Okay. Right now, yung person na in separation career right now, no, ay magkakaroon ng union sa inyo and you're divinely guided to be together. Pero stagnant kayo ng inyong connection, no? You are a counselor or magaling ka mag-advise, magbigay ng advice or guidance, or kung yun ang trabaho mo, your counselor, pwede din, no? And kadalasan ito, nag-advise ka, nag-guide, pwedeng sa friend mo or a group of people or sa maraming tao, pwede din, or kahit isa-isang tao lang ganun, or maybe your family, loved ones, no, binibigyan mo ng advice, or kadalasan ito group of people, no. So mayroong mga nakipag-compete dito na third party, no, sa inyo ng lover mo, o hindi lang isa, marami yan na third party ang nakipag-compete sa'yo para lang makuha itong person na magkakaroon ng union sa inyo. And this is you. You are so positive right now, bold and daring, and passionate and charismatic, and mataas ang self-esteem, mataas ang confidence or very confident, colorful ang personality, as well as courageous din. Makikita yung kung gaano ka-courageous sa mga mata mo, no? That you are a courageous person and a strong person. When you want it the most, there's no easy way out. When you're ready to go and your heart's lost in doubt, don't give up on your fate. Love comes to those who believe it, and that's the way it is. That's the way it is. So yeah, and right now you're connected sa your intuition or your intuitive, or gumagana ang intuition mo. Your intuition is working right now, or sabihin na natin hindi block ang iyong intuition right now. Sino itong person na sa The Lovers, yung person mo dyan, sa The Lovers, na divinely guided kayo? Emperor in reverse yung kanyang energy, isa lang, madami. Unstable to ngayon, guys. Itong si Emperor in reverse. Yung person na yan, hindi siya strong, parang nadadala ng manipulation yan, or spells, or deceit ng iba, na para siyang na-overpower ng iba, powerless. Parang walang authority. Ibig sabihin na ma-manipulate yung isipan niyan. Hindi siya strong yung isipan niya right now, no? Parang nautusan ng iba, yung kinakaman, or nautusan, like ng mga spell, conjuration, na ma-manipulate yung kanyang isip. What's with the judgment here sa energy ni Emperor in reverse? Pero klaro naman sa kanya, no, sa judgment niya, na ikaw talaga yung unstable lang talaga siya ngayon, na parang powerless nga siya, na masusulsulan siya, madadala siya ng manipulation ng iba, matatangay siya ng manipulation ng iba, like mga spells, conjuration. Pero klaro sa kanya na you are
his, kung lalaki siya, his, no? Kung babae, her, okay? You are his or her twin flame, or someone na may soul connection kayo, yung totoong ikaw yung totoong meron kayong soul connection. Yan, ang person na yan. Nine of Wands. Pero itong tao na to, dahil nasusulsulan nito, namamanipulate, kaya nagiging defensive. Kasi hindi nga strong yung personality niya right now. Powerless. So, may nang overpower dyan. May nang control sa isip niya. Nadadala siya. Hindi lang natatangay, kundi nakukontrol siya. Namamanipulate siya. Sumusunod siya sa utos sa kanya. Like conjuration, spell, palipadangin. Nakukontrol kasi yung isip ng tao pagka ganyan yung gamitin o gawin dyan eh. Kasi na-experience ko yan guys. Pwede ka utusan yan. Na sabihin mo to, o kaya gawin mo to. Lalo yung palipadhangin ng mga conjuration, mga bulong, yan. Yan ang isang nakapang-ano din sa akin, yung bulong na yan. Kasi kung kulam nila, hindi na din makakapasok sa akin yung kulam nila eh. Kasi may depensa naman ako ba. Yung anong bulong nila, yan. Kaya dati, active ako sa negosyo. Ngayon, ako parang kahit sarili ko, parang hindi ko na maintindi. Kasi dahil sa atake nila, bulong-bulong, mga ganun. May ginagawang witchcraft kasi din sa akin. Pero, yun. Pero kung kulang, pantay naman ang delivery ko. Hindi naman ako mapasukan ng kulang na. Dahil sa depensa ko, yun ang alam ko. So, 9 of Wands. Yan, uso yung bulong, mga bulong, iba-iba kasing klase ng witchcraft eh, ng mga spell ang ginagawa ng mga gumagawa ng ganyan eh. So, that's why defensive itong tao na to, guarded, defensive, no? Dahil namamanipulate siya, nakukontrol siya, yung isip niya. Kunwari, napipigilan siya. Kunwari, gusto niya mag-take na action sa'yo pero umiira yung pagiging defensive niya kasi yun ang inutos sa kanya, maging defensive sa'yo, maging guarded sa'yo. Pagdating sa'yo, maramdam ng fear, parang yun ang maging defensive sa'yo. Hindi nga din to hindi ito makakatulog. Hindi siya nakakatulog na mahimbing. Kasi nga, inaatake yung isip nito. Hindi stable kasi inaatake nila. Kadalasan yan na spell or conjuration or kung ano man ginagawa nila. Maski yung disit, yan ang sa hindi makatulog paggabi. Hindi siya makatulog paggabi na-insomnia yan. Stable yung isipan niya Pero klaro naman sa kanya na ikaw talaga, no? Klaro naman sa kanya, hindi naman siya stuck, hindi naman siya na-confuse kung sino talaga ang the one. Pero nagiging defensive siya. Yan ang nagpapa-hold back sa kanya. Yan ang pumipigil sa kanya na mag-take na action sa iyo eh. Yung naging defensive siya. Paano tanggal yan, hindi ko alam. Buti kung kulam yan kay may pangontra siya sa mga kulam. Yung spell, I don't know. Kung paano matanggal yan. Yung sa akin naman, pag hawakan ko yung ulo, ano lang yan, yung mga spirits lang yan. Kaya pumapantay na natatanggal yung mga spirits. Nasisend sa impyerno yung sa akin. Yung mga spirits lang yung nasisend doon, mga evil spirit o elemento, kung ano yung nasa katawan ng tao. Yun ang nasisend sa impyerno. Pag kung ano yung nasa katawan ng tao na yun, may kulam o may kulam ng tao, elemento man, ano na dyan sa katawan niya, paghawakan ko yung ulo. Kailangan nakadiin yung palad ko sa ulo niya. Ganun yung sa akin dati, nung napapasukan pa ako. Yan, kahit sa pamilya ko. Kasi inatake din sila ng elemento, guys. Kaya, yun ang ginagawa ko. Ganun lang. Mas effective siya kasi hindi na siya pabalik-balik kasi nasa-send sila sa impyerno. Kasi sa spell, lumalayo lang yan sila pag spell. Tsaka bawal yung spell eh. Sila din natuturo niya, mga fallen angel kasi natuturo niya. So, hindi yan sagad yung mga spell na yan. Yung mga orasyon. Hindi ka na natuturo niya. Mga fallen angel. Yung sa kamay ko, napapantay ko yung daliri, natatanggal yung mga ano. Galing sa God yan. Kasi sa side ako ng God, kaya ganun. Pero, ang alam ko, hindi kasama yung magtanggal ng spell niyan.
Mga spirits lang, tsaka evil forces, mga ganun. Ano si Sem to, hindi, alam ko hindi matatanggal yung spell ata pag hawakan ko lang yung ulo. Hindi ata, hindi kasama yun eh. Pati yung, basta alam ko hindi kasama yun dun eh. Spell. Ayan guys. Wait lang. Sa akin nadidepensa din ako. Kasi hindi ako patutulogin. Paggabi pag hindi ako maglalagay ng depensa ko. Pero hindi spell hindi ako gumagamit ng orasyon. Kasi bawal nga yan sa fallen angel yan. Ma-under ka sa control ng fallen angel pag yan ang gawain mo. Mga ganyan. Kaya nga ganyan ang mga ginagamit ng mga witches, wizard, diba? Kasi sa kadiliman yan, yung ganyan. So yan. Ano nais sabihin sa'yo nitong person na to na you are divinely guided to be together? Two of Pentacles. Nagja-juggling daw siya. Isa lang, madami. Oo, nagja-juggling nga siya kasi meron siyang spell kaya hindi siya makatulog paggabi. Insomnia yan. Merong nangungontrol sa isip niya. Merong namamanipulate sa isip niya, sa kanya. Merong nanginigil sa kanya. Knight of Cups. Gustong-gusto niya daw, alam niyo, gustong-gusto niya mag-reach out sa iyo or mag-offer ng cup of love. Pero, nadja-juggling nga siya eh. Naging defensive siya. Siguro pag nag-isip o pag nagtangka na mag-offer sa iyo, yan na, pinipigilan siya ng mga like spell o ginawa sa kanya mga deceit ba. Yung manipulation na kumukontrol sa isip niya. Yung ginawa na kumukontrol sa kanya na pumipigil sa kanya. At sa Bible yan, meron talagang witchcraft noong unang panahon pa. At totoo yan. Sabi na iba, hindi totoo yan kasi silang gumagawa yan. Yung mga nagsasabi ng ganyan, gumagawa yan sila ng mga ganun. Yun ang sign. Kung already dinay nila para hindi paniwalaan, para pabayaan mo yung sarili mo, ganun. Para pabayaan mo yung sarili mo. Para atakihin ka na nila ng atakihin, ganun sila. Para kontrolin ka nila. So, ano pa? Justice. So, meron daw gumagawa ng injustice, unfair. Alam niya? Alam ng person mo? Hindi ko din matulungan ang person mo kasi spell, hindi naman yun kasama yung kahit malapit pa. Yung spirit yan eh, madali lang yan. Hawakan na yung ulo. Pero, pag spell, hindi kasama yun dun eh. Hindi kasali yung ano eh. Ako eh, kahit na kasi yung mga bulong-bulong, palipad hangin, hindi ka din patulogin yan eh. Kaya hindi ito makatulog yung person mo. Based on my experience. Kahit wala kang kulam, kung mga palipad hangin, hindi ka din patulogin yan, yung mga spell lang. Pag mga palipad hangin, ang alam ko, pantay yung daliri mo yan. Pag kulam lang talaga, yung kulam, iba kasi yung kulam eh. O mga barang, yan hindi pa pantay yung daliri mo. Pero kung palipad hangin, kasi spell lang yan, wala namang spirit. Pantay yung daliri mo yan, yung alam ko eh. Pag mga spell lang, mga karga, mga ganyan mga spell lang. Pantay yung daliri mo yan, hindi mo halata. Na mayroong gumagawa sa iyo ng witchcraft o kaya may nangungontrol sa isip mo. Pero yan ang sign. Mahirapan siya makatulog paggabi. Na-insomnia siya. Hindi siya, or else hindi talaga siya makatulog paggabi. Itong person mo.
the sun. Kaya hindi siya nagsasucceed daw. Kasi may gumagawa ng injustice and fear daw. Kaya hindi siya nagsasucceed na mag-offer ng cup of love. Mahirap pa siya guys. Ano yun ako nga eh. Mahirapan ako kontrolin. Kasi mautusan ka niya. Mahirap talaga siyang kontrolin guys. Yung pag na-influensya ka, pag napasukan ka, ay grabe talaga guys. Ako nga hindi ako makafocus sa aking kabuhayan eh. Dahil sa ganun, buti kong kulam lang. Pawakan ko ng ulo ko. Papantay na yan siya. Tsaka may depensa ako sa kulam ha. Hindi na ako napapasukan. Yun lang talaga. Yung mga spell. Yun sa akin. Madaming biktima ng ganyan ngayon. Yan ang sign. Hindi ka makatulog paggabi. Tapos, minsan na matutulala ka para wala ka sa sarili mo. Kasi may nakakontrol nga sa isip mo yun. Tingnan nyo, unstable si person mo. Yan yung na-experience sa person mo. Bakit ko nasasabi yan? Na-experience ko yan eh. Kaya, alam ko kung ano yung effect niyan sa tao na ginagawa niyan. Kasi na-experience ko yan, guys. Seven of Swords. May gumagawa daw ng deceit. Tama nga, mayroon gumagawa ng deceit kaya unstable to sa person mo ngayon. So, ano ang next na mangyayari sa inyong person na to na divinely guided kayo to be together? The world. So, there's possibility na magkita kayo, mag-meet kayo in person. Mabuo kayong dalawa kasi the world naman yun eh. More clarification pa sa mga possible naman next na mangyari sa inyong dalawa. Three of Pentacles in reverse. Five of Swords. What's with the Three of Pentacles in reverse? Ang mga ano ito, gumagawa ng so dahil itong mga superior na to na gustong pumigil sa inyo, no, ay hindi magtatagumpay ang kanilang mitiin. Yung goal nila na blockan hadlangan itong sa person mo. Yun ang control dito sa person mo. May pagtutulungan sa kanila guys with the Three of Pentacles in reverse. Na i-oppress person mo, na-oppressless person mo, yung utak ng person mo, kinukontrol nila. Pinipigilan, kinukontrol. Under sa control nila, yung isip ni person mo. Mahirap talaga siya kontrolin guys. Ako nga pagka binubulungan yung isip ko, sigaw ako guys. Ganon yung na-experience ko. As in, hirap niyang kontrolin. Kaya ako nagbabaon ako, pero ng mga spin napapasukan pa rin. Naman ko lang kung mapasukan pa ako hindi ko din sure. Mautusan ka kasi ng mayan eh. Kunwari, utusan nila sa person mo, black mass person mo. Kaya huwag mong kontakin yan. Maging guarded ka, maging defensive ka sa kanya. Ganun. Matakot ka na kontakin siya, na makipagkita sa kanya. Ganun yun. So, yun na ngayon ang parang maset sa subconscious mind ng person mo. Yun na ngayon ang mag-dominate o mangontrol sa isip ng person mo. Yun na ngayon ang tatatak dun sa isip ng person mo. Yun na yung mang-manipulate sa isip ng person mo. Yun yung mangontrol sa isip ng person mo. Ganun siya. Pwede kang utusan niya eh. Sabihin mo ganito, ganyan. Pwede ka nila paglaruan yan eh. Huwag sabihin ng iba na hindi totoo yan. Ang mga nagsasabi na hindi totoo yan, yan mismo yung mga gumagawa guys. Yan mismo mga gumagawa ng ganyan. Dahil sa Bible yan. Panahon pa ni Noah yan. Nung panahon ng Nephilim. Yung mananay ng Nephilim, gumagawa ng ganyan kaya sinumpa sila ng God. No? Gumagawa sila ng witchcraft. Naging siren sila. At syempre, may sa kabilang buhay pa, nakatulong sa kanila sa mga yun. Demonic na gawain yan eh. So yan, ay turo niya mga fallen angel eh. So
That's why, matutuloy pala to. May magta-travel, kaya magkikita kayong dalawa. So, there's possibility na magkikita kayong dalawa kasi hindi magtatagumpay itong pagtutulungan ng mga nagtutulungan na i-oppress sa person mo na pigilan siya, na kontrolin siya. Alam ni person, ma-aware siya, pero mahirap nga siya kontrolin, guys, pagka napasukan yung subconscious mind mo, isip mo ng ganyan. As in, kontrolin ka niya. Pwede ka niyang gawing aloof nila. Pwede ka nilang gawin na isolate mo yung sarili mo. O kung ano pa, na mapigilan yung malakad mo, hindi matuloy, ganun. Parang tatamarin ka. Kunwari, ay gusto kang kontakin ni person, parang tamarin sa person mo, hindi siya ganun ka-passionate. Ay, wag na lang pag ganun sa person mo. Parang, kasi nakukontrol na pipigilan. Ganun siya, guys. Kasi hindi na ito mabubuhusan. Kung person man pupunta sa'yo, hindi na siya mabubuhusan ng binubuhos nila. No, ng mga witchcraft nila, manipulation. Baka makapaglagay rin siya ng pangontra. Okay? Kahit prayer, guys. Manalangin. No? Pero yung mga witches and wizards yan, pag manalangin yan, naku guys, pag ganyan, kasi sa demonyo yan sila eh. Demonyo yung tawag sa kanila eh. Si Satanas yung sumasagot sa panalangin nila, malamang. Tama ba? Satanas ba? Hindi naman. Hindi naman daw. Pero si Satanas ba yung mga demonyo ba ang nagagrant ng kanilang prayers? Let's see. Upright ba to? Palang pa. Yung mga witches and wizards kasi napaanib sila sa kadiliman. Maliban siguro kung magbago sila, magbalik loob sa Diyos, ay baka hindi na demonyo ang sasagot sa kanilang mga prayers, no? Basta witchcraft, nasa kadiliman ka niyan eh. Kampon ka na ng kadiliman yan eh. At alam niyo na, basahin niyo na sa Bible. Ay, ako ulit-ulit. Sabihin nyo rin iba, ulianin ata ito ulit-ulit. Kasi minsan guys, baka din yun, mga sinend pa sa sa isip ko ng mga spell ba, no? Na parang ma-irritate yung mga tao sa reading ko. Ulit-ulit. Sinanay. Ayaw yun ang reading ko eh. Hey. So ayan guys. Queen of Swords. Pati itong mga gusto ng pigilan, kontrolin, blackan si person mo, pigilan si person mo. Hindi na yan mabuhos kay person mo. Yung maging si person mo, pati maging cold sa'yo, maging unemotional, hindi na yan siya makapang-atake sa'yo. Yan. Sa kanya pala, kay person mo, no? So, ayan. Ano bang nagustuhan sa'yo ng person mo na yan, divinely guided kayong dalawa? Ito, maybe you offer freedom, or else kasi color blue, no? You're courageous to offer freedom, to set free others. More clarification with this. You offer freedom. No. You speak the truth. You tell the truth. You're honest kasi blue. So yes, you are so brave and courageous. And strong and powerful yung personality mo na you speak the truth. Wala namang masama doon eh, kasi totoo naman yun eh, di ba? Pag totoo, lalo na kung yan ay revelation from God, or kaya ay you reveal the truth and it's your mission from God. So wala masama, ang masama yung sinungaling ka at manipulate ka, di ba? Queen of Cups. And also, marunong ka magmahal. You're empathetic, loving, affectionate, caring, and para bang modest or soft. Yung personality mo, mapagmahal. Empathetic, yan ba? So, Nine of Swords. So, what's with the Nine of Swords here? Ten of Wands. Ito yung nagustuhan niya sa'yo kahit na naka-experience na anxiety. So, madami naman tao naka-experience na ganyan. Halos lahat naman. Depende na sa tao yung kung paano
nila i-deal yun. Kasi may gumagawa kasi ng deceit and scheme like witchcraft. Yung spell nga ng bulong eh. Maka-experience na ng anxiety, mag-overthink eh. Lalo yung mga palipadangin eh. So, ayan. Kasi madami, lalo sa panahon ngayon, daming deceit dito sa mundong ito. So, puno ka ng baggage because all this, yung mga attack sa'yo, sa mind mo, hindi lang sa person mo ang inatake. Pero, sa kabila ng mga pinagdadaanan mo na to, no, na puno ka ng baggage or like mga spells, conjuration, or else mga sumpa, or kung ano man yung ginawa nila sa'yo, still empathetic ka pa rin. Kaya doon siya bilib sa'yo. Yun ang gusto niya sa'yo. Loving, caring ka pa rin. And, yung kahit na hindi mo na-attract yung opportunity, gusto ka nilang patayin or gusto nilang kunin sa yung mga opportunities, ganun. Gusto ka nilang patayin para makuha sa yung mga opportunities, yung mga para sa iyo. Still, you're empathetic and loving person. No? Miral pa rin sa iyo kahit na may mga baggage kang mga spell. Still, ano ka pa rin talaga, empathetic, mabuti ang puso mo, you're kind-hearted, or you have empathy, you feel, you're empathetic, lalo na siguro sa mga victim, mga kawawa, ganun, or maybe animals as well. So, 8 of Pentacles here, mag-e-effort ng person, gustong-gusto ng person mag-effort eh. Siya ba itong gustong-gusto mag-effort, itong person divided kayo? Let's see. Saan ba dito? Dalawa, magkaiba. Ito. So yes, gusto niya mag-effort sa'yo continuously, na mag-effort talaga sa'yo ng tuloy-tuloy, mag-put siya ng hard work. Para ma-unite kayo, gusto niya mag-reconcile sa'yo at tuloy-tuloy yung gagawin niya. Kasi obsessed daw siya sa'yo. What's with the devil here na addict siya sa'yo? Maka-addict siya sa'yo. Hindi. Obsessed lang siya sa'yo. Na-obsessed daw siya sa'yo, guys. Obsessed siya sa'yo. Talagang attracted siya sa'yo. Talagang iba yung dating mo. Ano? Talagang nakaka-akit. Talagang nakaka-catch mo yung attention niya. Ano daw siya sa'yo na obsessed? Or baliw na baliw ba siya sa'yo? Ganon. Kasi obsessed eh. Hindi naman. Obsessed lang talaga. Or patay na patay siya sa'yo. Sabi na tayo, hindi. Obsessed. Obsession. Obsessed. Hindi matigil siya kaisip sa'yo, no? Pag ganon. And, so, ayan. Wala siyang ibang gusto kung ikaw lang. Ikaw, sa lahat ng mga option niya or nakilala niya, ikaw lang talaga yung, alam mo yung tangi-tangi. Yung gano'n ba? Kung papipiliin siya, ikaw ang pipiliin niya. Ikaw yung nangibabaw. Ikaw yung the one. Ikaw yung gusto niya talagang ma-unite kayo. Ikaw talaga yung gusto niya mapangasawa. Pag hindi na, kumari, kung gusto niya na mag-asawa, na ayaw na maging single, no? Ikaw yung gusto niya magpangasawa eh. Mamuhay kayo ng asawa na. So, ayan, ito na lamang for collective reading, guys.